Again, maligayang araw ng Panginoon po. Parang matagal kaming nawala. Kahit 1 week lang yun. Pero simulan po natin. Noong July 13, may isang malaking pangyayari na naganap sa US. Yun ay July 13, nagkaroon ng assassination attempt kay Donald Trump. So kung namanood kayo ng balita, familiar kayo dito, magkakaroon na sila ng presidential election soon at nagkakaroon ng campaign rallies yung mga tatakbo bilang presidente sa kanila. At nung si Donald Trump ay nasa Pennsylvania, nagkaroon sila ng campaign rally kung saan siya ay tinangkang i-assassinate. Pinaputukan siya ng baril, ng rifle, at ang nakakagulat doon ay nag-survive siya na yung bala ay almost centimeters lang yung layo mula sa ulo niya. Actually, kung hindi siya lumingon or kung lumingon siya pabalik, patay siya. Tatamaan yung ulo niya, tatamaan yung utak niya. Pero saktong-sakto, very split seconds lang. Dahil nakalingon siya sa kanan, hindi siya tinamaan ng bala. Actually, mga bala. At maraming mga Amerikano ngayon tuloy ang tumitingin dito bilang isang milagro na senyas daw yon para iboto si Donald Trump bilang susunod nilang presidente. Alam nyo, madalas nating in-attribute sa Panginoon yung mga extraordinary. Madalas nating in-attribute sa Panginoon kung ano yung mga espesyal, mga parang mga milagrong mga nangyayari. Pero sa pag-ngangaral natin sa Book of Ruth ngayong hapon na to, makikita natin na hindi lang sa mga extraordinary, hindi lang sa mga special events kumikilos ang Diyos, kung hindi maging at normally kumikilos ang Diyos sa mga ordinaryong buhay, ordinaryong tao, ordinaryong mga pagkakataon. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang ating passage sa continuation tayo ng series sa Books of the Bible. This is our sermon number 8. Mula Genesis, tayo ay nasa 8th sermon na sa Book of Ruth. So babasahin natin dito Ruth chapter 1 verse 16, tapos basahin natin yung last Ruth chapter 4 verses 16 hanggang 22. So Ruth 1:16 tapos Ruth 4:16 hanggang dulo. This is the word of the Lord. But Ruth said, "Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go," kausap niya si Naomi, ang kanyang mother-in-law, "for where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God." Talon tayo. Ruth 4:16. Ruth 4:16 hanggang dulo na. Ruth 4:16. Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse. The women of the neighborhood gave him a name, saying, "A son has been born to Naomi." They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Now, these are the generations of Perez. Perez fathered Hezron, Hezron fathered Ram, Ram fathered Aminadab, Aminadab fathered Nashon, Nashon fathered Salmon, Salmon fathered Boaz, Boaz fathered Obed, Obed fathered Jesse, and Jesse fathered David. Ito ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. So, I hope familiar na kayo sa Book of Ruth, pero napaka-ikli lang nito na book. Meron lang itong 4 chapters at overall meron lang itong 85 na mga verses. Nagsimula yung kwento nila sa Bethlehem. Pamilya ni Elimelech. Ang asawa ni Elimelech ay si Naomi at meron silang 2 lalaking anak, si Malon at si Chilion. Pero nagkaroon ng taggutom sa Bethlehem.
Nung nagkaroon ng taggutom, umalis sila, nag-migrate sila. Sila ay nag-migrate sa Moab. Maalala niyo yung Moab? Yun yung bago mag-Jordan River. Doon na natili yung mga Israelita bago sila umatake doon sa bayan o sa lupain ng Kanaan. You remember that crossing of Jordan River. Ngayon, itong mga pamilyang ito bumalik sa Moab dahil may taggutom sa lugar nila sa Bethlehem. At doon sila namalagi. And dahil doon na sila tumira, doon na sila nag-migrate sa Moab, yung dalawa nilang lalaking anak na nag-asawa na. At nag-asawa yung dalawa nilang lalaking anak ng mga pagans, ng mga Moabites. So dito na papasok yung dalawang asawa ni Chilion at ni Malon na makakasama ni Naomi later on. Pero namatay yung lahat ng lalaki sa family nila. Namatay si Elimelech, asawa ni Naomi. Namatay si Malon, si Chilion. Yung puro lalaki namatay. Ang natira, puro babae. Si Naomi, si Orpha, at si Ruth. Kaya si Naomi, nagdesisyon siya na ibalik yung mga in-laws niya, yung mga daughter-in-laws niya sa mga families nila. Dahil hindi na sila pwedeng mabuhay. Dahil wala ng mga lalaki sa families nila. Ang sabi ni Naomi, bumalik na kayo dun sa mga fathers ninyo, sa mga families ninyo, at hayaan nyo na ako. Pero alam natin sa kwento na natili si Ruth. Dito papasok yung Romans, ako ng Romans sa isip ko. Ruth 1:16. Doon na papasok yung Ruth, na sinabi ni Ruth na hindi kita iiwan. Your people shall be my people, your God will be my God. Doon na papasok yung part na yon. At si Naomi at si Ruth, sila na lang ang magkasama. Si Orpha bumalik sa kanyang family. Bumalik sila sa Bethlehem dahil natapos na yung taggutom. Umalis sila nung taggutom, bumalik sila na tapos na yung taggutom. At dito nakita na nila si Boaz. At dito na, nagkaroon na ng love story. Nagkagusto si Boaz kay Ruth dahil sa magandang pakikitungo niya sa kanyang in-law. Sa kasipagan niya, sa kanyang virtues, sa kanyang magandang pakikitungo sa kanyang mother-in-law. Na pareho na silang widow. At pinakitungan ni Boaz ng maganda itong si Ruth. At nagbigay ng advice si mother-in-law kay Ruth kung anong gagawin niya. At dito na nabuo yung pagtitinginan at pag-pursue ni Boaz righteously, with godliness, nang may pagpapasakop sa kautusan na meron sila sa usapin ng romance. At dito nagpakasal si Boaz at si Ruth at nakita natin sa dulo ng istorya, nagkaroon sila ng anak. At si Ruth ay naging, lola sa tuhod, yung great-grandmother. Naging apo niya sa tuhod si David. Ang apo ni Ruth at Boaz ay si Jesse, na tatay ni David. Sila yung naging lineage mismo ng Haring David. At later on, lineage ng Panginoong Hesukristo. Gusto kong alalahanin natin na nangyari yung lahat ng to sa time ng Judges. Tatapos lang natin sa Judges. After ng Judges, Ruth. Pero itong Ruth, hindi ito ibang panahon. Nasa panahon pa rin sila ng Judges. Kung saan walang hari. Kung saan namamayagpag yung kasamaan. Nasa pagitan ito ng Joshua at ng mga unang hari. Walang pari, walang propeta, walang tinig ng Diyos na naririnig, walang mga milagrong nangyayari. Kung babasahin mo to, para itong napaka-ordinaryong kwento. Napaka-ordinaryong istorya. Napaka-ordinaryong mga tao, sa ordinaryong lugar, sa ordinaryong pagkakataon, hanggang dulo. Wala kang makikita dito na napaka-miraculous. Wala kang makikita dito na napaka-extraordinary. May normal sila na nagkaroon ng masamang pangyayari sa buhay, normal na nag-migrate, normal na nakakita ng panibagong mapapangasawa, normal na binigyan ng counsel, normal na nag-asawa, normal na nagkaanak, tapos yung storya.
Ito yung istorya ng Ruth. Kaya sinasabi ng iba na itong Ruth ay parang isang ancient biblical Cinderella story kung saan natagpuan ni Ruth ang kanyang prinsipe. From rags to riches. Yun nangyari. Pero alam natin na hindi ito normal lang na ganung pangyayari. Ito ay soberanong trabaho ng Diyos na nangyayari sa mga ordinaryong buhay ng mga ordinaryong taong ito. Yun yung gusto kong makita natin dito sa Book of Ruth. Kaya ito isinulat. Isinulat ito for that main purpose na mabasa natin yung final verse niya sa dulo ng chapter 4. Na sa lahat ng pagiging ordinaryo mula chapter 1, verse 1 hanggang sa dulo, yung last verse, yung point. At sila ay naging ninuno ni David. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon. Ang soberanong grasya ng Diyos ay nangyayari sa ordinaryong buhay ng mga ordinaryong tao. The sovereign grace of God works. It happens in the ordinary life of ordinary people. Ganyan kumilos yung Diyos. Huwag nating iisipin na kumikilos lang ang Diyos kapag merong mga extravagant na nangyayari. Na may mga napaka-espesyal na mga tao, espesyal na mga pangyayari, espesyal na mga pagkakataon. Hindi. Dito sa aklat ng Ruth, makikita natin, it's very ordinary, but God is still at work. Kasama yun sa plano niya, kasama yun sa mga pagkasoberanong gawa niya. Ano yung soberanong biyaya ng Diyos sa mga ordinaryong kwento tulad nito? Una, in an ordinary life, there is salvation. And number two, in an ordinary life, there is usefulness. Sa mga ordinaryong buhay, merong kaligtasan at sa mga ordinaryong buhay ay merong pagiging kagamit-gamit. Sila ay mga makasalanan, nasa time sila ng judges. Nawalan lang ng pagkain, umalis na sila. Iniwan nila. Ang goal ng family ni Elimelech at Naomi ay to abandon na talaga. Nag-migrate na sila eh. Hindi nga sila babalik kung hindi pa namatay yung asawa, saka namatay yung dalawang anak. Isipin yun, iniwan nila yung promised land dahil nagkaroon lang ng taggutom. At dahil iniwan nila yung promised land, iniwan nila yung Canaan, nadagdagan yung kasalanan. Yung mga anak nila nag-unequal yoking pa. Pinakasalan mga hindi Hudyo, mga Moabita. Dalawa yun, pareho. Ano bang i-imagine nila? Nandun sila sa bayan ng Moab, doon sila pumunta eh. Eh syempre, ang pakakasalan nun, mga hindi tao ng Diyos. Pero nakita rin natin dito na sa kabila ng mga ganitong mga kasalanan ng pamilyang ito, nagkaroon ng nakakagulat na loyalty at devotion, yung kanilang in-law na si Ruth kay Naomi. At doon natin mababasa yung Ruth chapter 1 verse 16. Ayaw niyang iwanan, si Naomi ayaw niyang iwanan yung mother-in-law niya. Na talagang napaka-devoted niya sa mother-in-law niya to the point na sinabi niya, your people shall be my people. Sasamahan kita, magiging kabilang ako sa bayan ng Israel. Yung Diyos mo ay magiging Diyos ko. Iiwanan ko lahat ng mga paganong Diyos. Iiwanan ko lahat ng mga sinasambang Diyos sa Moab. At ang sasambahin kong Diyos ay yung Diyos ng Israel. Imagine this. Hindi naman sobrang sama nung family ni Naomi o ikukumpara mo sa ibang mga nangyayari sa Judges. Pag kinumpare mo, walang-wala. Sobrang grabe yung kasalanan sa Judges eh. Grabe talaga. Pero alalahanin pa rin natin na sila'y makasalanan pa rin. Sila'y makasalanan pa rin. Isang tatay na makasalanan, isang nanay na makasalanan, mga anak na makasalanan. Itong pamilya na binubuo ng 4 na miyembro ay makasalanan. Mga ordinaryong tao, pero mga makasalanang mga tao. Imagine si Naomi at ang kanyang pamilya na iniwan nila yung Diyos. Pero yung Diyos ay hindi sila iniwan. Iniwan nila yung Diyos, iniwan nila yung bayan ng Diyos, pero ang Diyos ay hindi sila iniwan.
And more than that, ang ginawa pa ng Diyos, nagbigay pa ng kaligtasan. Nagkaroon pa ng kaligtasan. Nagkaroon pa dito ng pumanig sa bayan ng Israel. Kaya makikita natin dito na yung mga karaniwang tao na may karaniwang buhay ay mga makasalanan pa rin na nangangailangan ng nakakagulat na kaligtasan ng Diyos. Ordinary people with ordinary lives are still sinners who needs the surprising salvation of God. Kaya ikaw, Kristiyano, magpasalamat ka sa soberanong Diyos dahil ginulat ka niya sa kaligtasan na binigay niya sa iyo sa ordinaryong buhay mo. Maraming mga Kristiyano ang hindi naman mga importanteng tao sa lipunan. Marami ang mga pinili ng Diyos na maging mananampalataya ang hindi naman merong mga posisyon sa lipunan. Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26. That's the very point of the Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Sinabi ng Apostol Pablo, mabasa nyo rin sa James chapter 2 verse 5, na yung karaniwang tinatawag ng Diyos para sa kaligtasan ay hindi yung mga espesyal sa lipunan. Kung hindi sino? Mga ordinaryong tao. Meron nga mga nasa baba pa ng lipunan. Tinatawag ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya sana maisip natin na magpasalamat dahil pumasok yung nakakagulat na biyaya ng Diyos sa mga ordinaryong tao na katulad mo at katulad ko. Sa pagiging karaniwan natin, sa pagiging ordinary natin, sa pagiging common natin, tayo pa rin ay mga makasalanan na karapat-dapat ng kondemnasyon ng Diyos, tulad ng pamilya nila. Pero niligtas tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng habag na nakakapagligtas. Napakalaking pagpapala, pribilehiyo at blessing na tinawag tayo mula sa kadiliman papunta sa kaharian ng liwanag. And you know, brethren, that is the very beauty of the gospel. You do not need to be special to be saved. Hindi mo kailangang maging kung sino man para maging Kristiyano ka. Yan ang pagiging espesyal ng Ebanghelyo. Mula sa mga nasa baba hanggang sa pinakataas, anuman kulay ng balat mo, nasaan ka man sa lipunan, anuman ang economic status mo, you do not need to be special to be saved. These are very common people. Kung hindi ito sinulat, mabubura ito sa kasaysayan. Sino ba ang mga to? Sino ba ang Elimelech? Sino ba ang Naomi? Sino ba ang Ruth? Sila yung mga napakakaraniwang mga tao. Pero sila ay biniyayaan ng grasya ng Diyos. At yan ang kagandahan ng Ebanghelyo. We are nobodies. We are nobodies. But God reached us and saved us and redeemed us and gave His beloved Son to ordinary people like us. Ganon din, magpasalamat ka rin sa Diyos dahil gumagamit yung Diyos ng ordinaryong tao rin para abutin ka sa iyong kasalanan. Merong ginamit yung Diyos para mag-evangelize sa iyo. Kung hindi isa, dalawa, maraming mga tao, pwede. Hindi ko alam. Ikaw ang nakakaalam sino ba yung mga taong umabot sa iyo. Pero alam mo, yung mga taong umabot sa iyo, ordinaryo din. Napaka-common people din nila. Sino yung umabot sa isang Ruth? Family ni Naomi. Very imperfect family. Kitang-kita dito sa Ruth chapter 1 verse 16 na may alam na si Ruth sa Diyos ng Israel. Napag-uusapan na nila yon. Wala sila sa Israel, nasa Moab sila, pero may idea. Merong sense ng your people, merong sense ng your God. Hindi ito bigla na lang siyang na-convert out of nowhere. Kung hindi, may pinag-uusapan sa makasalanan pero ordinaryong pamilya nila Elimelech. Di natin alam, baka yung asawa ni Ruth. Di natin alam,
Sila mismo na buong pamilya, nasa ibang bansa, nasa ibang nasyon, pero ang Diyos pa rin ng Israel ang pinag-uusapan. Someone was used by God to reach you. Someone was a Naomi to you. At alam mo, yung taong umabot sa'yo, napaka-ordinaryo at hindi perfect. Balikan mo, sino ba yung mga taong ginamit ng Diyos para sa'yo? Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil kasama yan sa soberanong gawain niya, sa soberanong kalooban niya, na sa ordinaryong nag-ebanghelyo sa iyo at sa ordinaryong ikaw, ay kumilos yung grasya ng Diyos. At kung ikaw naman ay hindi ka pa Kristiyano, if you are not yet a Christian, and you come in contact with the gospel sa ordinaryong buhay mo, sa pamamagitan ng mga hindi perpektong Kristiyano, i-consider mo pa rin yun na great blessing. If you are an unbeliever, hindi ka mananampalataya, at nakikita mo yung umaabot sa iyo na Kristiyano ay mga hindi perpektong Kristiyano, that is still a great blessing. Pagpapala pa rin yun, na hindi mo dapat i-take for granted. Sana pagsisihan mo ang mga kasalanan mo, na iniisip mo na ikaw ay ordinaryo, kaya hindi mo ito kailangan. Sana mangyari sa iyo yung nangyari kay Naomi, yung nangyari kay Ruth. May our God be your God, unbeliever. May our people be your people, unbeliever. Ganon din, hindi lang may kaligtasan sa mga ordinaryong buhay, kung hindi meron ding diwa ng pagiging kagamit-gamit. Ito yung main point ng Book of Ruth. Sa verse 1, chapter 1, the days when the judges ruled. Ang bayan ng Israel ay characterized by great evil, widespread defection mula kay Yahweh. At ang paulit-ulit na refrain sa Book of Judges ay yung itong sentence na ito. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Ito yung panahon nila. Ito yung panahon kung saan sila nabubuhay. Walang hari. Pero sa panahon na walang hari, sa panahon na pabagsak ng pabagsak yung espiritualidad at moralidad, isipin nyo, ginamit ng Diyos ang isang Ruth at Naomi para magbigay ng hari sa walang haring nasyon. Ang ipapanganak niya, ang magiging nasa saling lahi nila ay ang magiging magiting at dakilang hari ng bayan ng Israel. They were at a time when there was no king. Tapos ginamit sila para bigyan ng hari yung bayan mismo na iyon. David was Ruth's great-grandson. Apo niya sa tuhod. Na-imagine kaya ni Ruth kung paano siya ginagamit ng Diyos? Perhaps not. Hindi niya pakilala yun. Ang kilala niya lang anak niya. Hindi natin alam, inabutan niya pa ba si Jesse? Hindi natin alam. Pero for sure, hindi niya inabutan si David. At si David, bunso pa yun. At si David, shepherd pa, na pinakabata. Sino mag-i-imagine na yun ay magiging hari ng Israel? Iniisip kaya ni Ruth na galing sa kanila, sa lahi nila, darating yung magiging hari ng Israel? Kung saan darating yung Panginoong Jesus? We don't know. We can only think of it. Pinapakita sa atin dito na ginagamit ng Diyos sa kamay niya yung mga ordinaryong pagiging kagamit-gamit ng mga Kristiyano na nagkakaroon ng epekto, nagkakaroon ng higit na epekto na hindi kayang abutin ng mga isipan natin. Di natin alam kung ano yung magiging epekto ng mga serbisyo natin para sa Diyos. Yung mga ordinaryong pagiging kagamit-gamit natin. God uses those ordinary usefulness to greater heights, which even Ruth cannot imagine. Hindi kayang isipin yun. At yan yung diwa ng word na holy at word na sanctification. Sa Old Testament, lalo na sa panahon kung saan may mga ceremonies pa, mga ordinaryong bagay ay nagiging holy dahil sa kanilang purpose.
For example, merong tinatawag na holy place. Pero yung place na yun, ordinaryo lang naman talaga. Ordinaryong lupa, hindi iba yung lupa doon sa lupa na nakapaligid, parehong lupa pa rin yun. May tinatawag na mga holy sacrifices. Ordinaryong tupa lang yun, ordinaryong hayop yun, pero ginagamit para sa sakripisyo. Meron mga holy garments, may papatahi pa nga sila eh. Mga ordinaryong tela lang yun, walang special doon sa tela na yun na ginagamit nila. Pero para yun sa espesyal na mga gawain. Meron pa nga silang mga cups na ginagamit sa tabernacle, di ba? Ordinaryong baso lang yun. Pero naging espesyal yun dahil sa kung para saan siya gagamitin. Yun yung sense ng holy. Ang ibig sabihin ng holy ay to be set apart for a special purpose. Yan din ang ibig sabihin ng sanctification, yung pagiging holy. Inihiwalay para sa espesyal na dahilan, para sa Diyos. Maging sa panahon natin, yung mga sacraments natin ng baptism, sacraments natin ng Lord's table mamaya, mga ordinaryo lang yun. Pag nagbaptize tayo, yun ay ordinaryong tubig. Walang espesyal sa tubig na yun. Mamaya, pag nagpartake tayo ng bread at ng wine, yung wine dito kapareho, yan ang mga nakastore dyan na iba pang wine. Yung tinapay nito, ordinaryong tinapay, hindi ito. Pero ito ay sanctified. Ito ay holy. For what? Because it has a special purpose. May special siyang pagkakagamit. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa mga ordinaryong tao. Ang mga Kristiyano ay ordinaryong tao na ihiniwalay niya para sa mga espesyal na layunin niya. Yan ang nangyari kay Ruth. Ordinaryong babae na ginamit niya para sa kanyang espesyal na layunin. We are sanctified. We are common men and women. But we are reserved. We have been separated. We have been set apart for the purposes of God. Alam niyo, pag binasa niyo yung Bible, napaka-common na storyline to. Mga ordinaryong tao na ginagamit ng Diyos. Si Moses, alam niyo ba ordinaryong tao lang yun? Napadpad lang siya dun sa prinsesa ng Egypt. Naging special siya. Pero after some time, umalis ulit siya, naging ordinaryo ulit siya. Pagkatapos nun, kinuha ulit siya ng Diyos para maging special ulit. Si David, na apo sa tuhod ni Ruth, bago siya maging hari, bago niya talunin si Goliath, ordinaryong bunsong kapatid ito. Ordinaryong bunso. Kinakayan-kayanan pa nga ng mga kuya niya, di ba? Pumunta dun sa army, sinabi pa, ano ba, nakikusyoso ka lang dito eh. Ordinary. He's an ordinary boy, but ginamit ng Diyos ang ordinaryong David para pangunahan yung Israel sa kabanalan. Si Maria at Jose, ordinaryong couple ito. Hindi ito special. Ordinaryong babae ito, ginamit ng Diyos para dalhin yung Panginoong Hesukristo. Maging sa ministry ni Jesus, yung pinili niyang 12, special ba yung mga taong yon? No. Dami nga sana, mangingisda eh. Kung may special doon, siguro 1, 2, perhaps si John, yung magkapatid, mga Zebedee. Pwede. Pero karamihan sa kanila, hindi. Mga ordinaryong mangingisda. Itong mga to. Pero ginamit ng Diyos yung mga ordinaryong taong to para yanigin yung mundo sa pananampalatayang tinanggap nila. And you know what? Even the Lord Jesus was ordinary. Pinanganak si Jesus sa ordinaryong pamilya na may ordinaryong tatay na karpentero. Construction worker tatay niya. For 30 years, ordinaryo siya. Walang special. Ordinaryo siyang bata hanggang sa paglaki niya, hanggat tumungtong na siya sa pagmiministeryo at kailangan niya nang tuparin yung panawagan kung saan siya tinawag ng Diyos. Question niya sa atin, ba't hindi pa sinama yung mga gaps na yon? It was too ordinary. It
Gusto ordinary. Ginamit ng Diyos yung ordinaryong buhay ni Jesus para saan? Para sa espesyal na ministeryo ng pangkaligtasan. He is the Lord of salvation. That's why you, brother and sister, you should be a willing instrument in ordinary services. And leave the extraordinary results to God. Kung magkakaroon ng epekto ang mga ginagawa mong serbisyo, leave it to God. Kung anong magiging mga results noon, leave it to God. Pero ikaw, ang duty mo ay maging tapat sa mga ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, no matter how ordinary. Hindi natin lahat makikita yung mga epekto ng ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi lahat makikita natin yung bunga. Hindi lahat makikita natin yung resulta. Hindi lahat makikita natin yung kahihinatnan. But rest assured, it is not in vain. Hindi wala lang. Hindi nakita ni Ruth kung anong nangyari pagkatapos niya. Pero ginamit siya ng Diyos. We should be content to serve by faith and not by sight. Maglingkod ka, hindi sa nakikita. Kung hindi sa pananalig at pananampalataya, huwag ka ma-discourage kapag hindi mo nakikita ang resulta ng mga pinagpapaguran mo, mga labors mo. Kung hindi, ma-encourage ka palalo na ginagamit ng Diyos ang isang karaniwang ikaw na nasa may karaniwang serbisyo, sa karaniwang pamilya, sa karaniwang bahay, sa karaniwang iglesia natin, para sa espesyal na mga layunin ng Diyos para isulong yung kaharian ng biyaya. Sana'y maging kontento ka sa panawagan mo. Yung iba sa atin, maaari natawagin sa mga malalaking panawagan. We don't know. Pwede, we can be called by God in very special callings. Kasi merong ganon. Pero for many of us, God calls us to be ordinary. God called us to be ordinary. And that is not lesser. Hindi yun mas mababa, kapatid. Yan pa rin ay paggamit ng Diyos. Maging tapat ka sa pagiging ordinaryong mister. Maging tapat ka sa pagiging ordinaryong misis. Ordinaryong magulang. Ordinaryong anak. Ordinaryong miyembro. Ordinaryong kapatid. Ordinaryong Kristiyano. Dahil hindi yon walang kabuluhan. Diyan kumikilos ng espesyal ang Diyos. God uses these ordinary people to advance His holy, saving, redemptive, sanctifying purposes. Kaya sana wag kang maging impatient sa fruits of your labors. Wag kang maging impatient sa fruits of your labors. Si William Carey na siya yata yung tinaguriang father of modern missions. Siya yung naging missionary sa India. Pero for 7 years, wala siyang masend na report ng conversion. 7 years. 7 taon siyang nagle-labor doon sa bansang yon. Pero ang tagal, 7 taon na wala pang na-convert. Isipin niyo yun? Pero after 7 years, nagsimula yung unang na-convert sa Christianity. At sa buong buhay niya, hanggang mamatay siya, nagkaroon ng 700 conversions. Hindi ito one time, big time. Hindi yan one time, big time. Sa ordinaryong mga taon, ordinaryong mga araw, 700 convert in his lifetime at many more after his life. Kasi may mga natayo na mga missionary societies. Even yung Bible na translate sa language nila dahil sa labors nitong si William Carey. Paano gagamitin ng Diyos ang buhay mo
para sa kaharian? Ano magiging impact mo sa kaharian ng Diyos? Hindi natin alam. Pwedeng makita mo sa buhay mo, pwedeng hindi, pero ang sigurado, hindi ito walang halaga. May mangyayari. May magiging epekto. Gagamitin ka ng Diyos at ang ordinaryong ikaw para sa kaharian niya. Ikaw at ang buhay mo ay hindi kailangan maging special para masabi mo na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangan maging special yung mga nangyayari sa buhay mo para masabi mo, kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Tandaan mo, ang soberanong probidensya ng Diyos ay nangyayari sa mga karaniwan. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa aklat ng Ruth. Maikling aklat, pero napakamakabuluhan. Maikling aklat, pero punong-puno ng aral. Maikling aklat, O Diyos, pero ginamit mo para patunayan sa amin at ituro sa amin yung aral na ang kamay mo ay kumikilos sa karaniwan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na tignan ka namin ng may pananampalataya. Tignan ka namin, O Diyos, sa ordinaryong buhay namin, na nandun ka, nandyan ka, kumikilos ka, may biyaya ka, at hindi ito nakareserba sa espesyal. Salamat po, Diyos, at hinihiling namin ng lahat ng ito ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.